Hi Aries, this is Jav. Welcome back sa ating channel. By the way, Aries, this is your monthly Tarot reading ngayong July 2026. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Tandaan, Aries, kunin niyo lamang ang mga mensaheng tumatama sa inyong sitwasyon at iwanan ang hindi. Gabay lang ito at ikaw pa rin may hawak ng tadhana mo. Kung handa ka na, Aries, tingnan natin kung ano ang gustong sabihin sa iyo ng universe ngayon. Mga parating pa para kay Aries ngayong July 2026. May malaking influence ang isang babae po. Kung ikaw ay babae, pwedeng ikaw to na malaki ang influence mo sa kapwa mo or pwedeng ibang tao ito. Okay? Ngayong July 2026. Makaka-receive ka ng tulong o regalo. Give and take to ha. Pwedeng ikaw ang nagbigay or pwede din pong ikaw ang nakareceive. Regalo, tulong, grasya. Okay? Pleasure. Naka-receive ka ng abundance. Wow. Love is blooming. Nagpaganda, nagpapogi, nagkaroon ng time sa sarili. Nakikita ko rin dito nakatanggap ang ilan sa inyo ng bouquet of flowers. Wow, ang ganda naman po nito. I-claim po, Aries. Kung ano man tong challenges, struggles, obstacles na bibigatan, huwag kayong mag-alala. Kasi mismo ikaw ay tutulong sa iyong sarili at magkakaroon po ng recovery. Magkakaroon po ng healing. Gumagawa ka ng paraan na binigyan mo ng tulong yung sarili mo. Ang ilan nga dito, nag-grounding, nag-meditate, nag-connect sa nature, nagkaroon nga ng time sa sarili. 2 card po mismo nagsabi niyan. Okay, concern ka na din sa health mo. Nagbibigay ka din ng aksyon dito. Nagkaroon din ng pag-uusap sa family. May pag-uusap dito tungkol sa kanuno-nunuan na family, relatives yan. At magkakaroon din ng dahil sa mga ginagawa mo, na dahil sa tinutulungan mo yung sarili mo, magkakaroon po ng personal development. Magkakaroon po ng spiritual growth. Mukhang sinuko mo lahat kay God yung mga worries mo, concern mo. Okay, may nakita ko dito, may kausap kang mentor, elders, most likely elders to. Nag-uusap kayo kasi gagawa ka ng desisyon. Oh, 'di ba? Most likely ang mga elders po ay nagbibigay ng natural conclusion, nagse-share ng mga ideas, mga nangyari sa nakaraan, sa mga experience nila, and most likely yung mga solusyon na binibigay sa atin is natural, like simple lang, which is effective naman. Okay, na alam mo na kung kausap mo siya, makakatulong talaga to. Like, nagbibigay ito ng wisdom message sa iyo. Nang siyang dahilan na motivate ka, you're taking action na. So, itong taong ito ay very supportive sa iyo. Noon pa, very supportive sa iyo. Pagkausap mo siya, very comfortable ka.
pagkausap mo siya, sinishare mo talaga sa kanya kasi alam mong safe ka. So, kausap mo yung taong malapit sa'yo, Aries. Wow, success. Success po, happiness. Happiness, joy, magkakaroon po ng good outcome. Warm feeling po ito. Nagkaroon ka ng time sa mga taong gusto mo na nagbibigay ng motivation. So, dalawang card na piece mismo ang nagsabi nito. So, claim mo itong success, joy, and happiness, and good outcome. Deserve nyo po ito. Nagkaroon ka din ng time sa iyong sarili, sa iyong inner child, at sa mga bata. Okay. May dumating na opportunities. I-claim nyo po ito. At ang opportunities na ito kasi gagawa ka ng desisyon. Okay? So may choices dito. Galingan nyo. Gumawa kayo ng konkretong plano para makagawa ng best decision or best choice. Opportunities po ito ha na kailangan nyo mag-decide, kailangan nyo pumili. So galingan nyo po. Nakikita ko rin dito na nagde-divide, pwedeng responsibilidad ito. Like for example, ito yung sa'yo, ito yung sa akin. Gawin mo yan ha, gawin ko din ito para matapos ito na maaga. Kahit ano man po, basta may nagde-divide dito. And may alternatives din like, ito yung pipiliin ko si option 1. Kung hindi to mag-work, si option 2 na naman. Okay? At sabi din dito na huwag mag-involve sa adultery. Or pwedeng pinag-usapan lang po ito. Okay, so, kasi sinabi kasi ng card, kung ano man po ito, pero sinabi kasi diretsyo ng card mo dito, adultery. Again, pinag-usapan lang to or pwedeng ito yung concern. Na maging maingat kayo sa parating or dumating na temptation. Once committed ka na, talagang wag kang magpatempt. Kasi syempre, temptation yan, sakit sa ulo yan. Kasi kung inspiration ito, love, peace, and happiness ang mabibigay yan sa iyo. Hindi yung pagtakas sa isang sitwasyon ha, hindi yan happiness. Kundi, ang happiness is inspiration. Ang temptation, exciting ito, pero at the end of the day, sakit talaga sa ulo to. Sabi kasi ng card dito, kumbaga final choice, ikaw po mismo ang mag-decide kasi buhay niyo po iyan eh. Okay? Na kung papasok ka ba dito sa temptation or hindi. Yung dalawang crossroads. Dito ka ba sa temptation na magbibigay ng sakit ng ulo sa iyo? Or dito ka ba sa isang path na inspiration na magbibigay ng happiness sa iyo? So remember, adultery, like kung committed na, kung pwede po, kung okay sa inyo, wag nang ipili ang magbibigay ng sakit ng ulo. Piliin niyo po ang inner peace. Pwedeng pinag-usapan lang to ha, nag-share yung kaibigan mo kung sino man po ito, tapos problema niya, problema mo na rin. Aries. Pero kung ikaw ito, sana piliin mo yung landas na hindi nagbibigay ng sakit ng ulo. Kasi ayaw ng card eh. Ayaw ng card na magkaroon ka ng yung magkakos ito ng gulo sa buhay mo. Kasi nakikita ko dito na nang dahil sa sobrang pag-iisip, nag-overthink, nag-overanalyze, may fear, doubt, hesitation, pwede na nag-cause ito ng anxiety or sana hindi to depression. Kasi kung depression, kung depressed ka, kailangan mo tulungan yung sarili mo. Kaya nga sinasabi ng card mo kanina na huwag piliin yung mga bagay
or sitwasyon na makapagbigay ng sakit ang ulo sa iyo. Kung pwede, kung gusto nyo po ha, kasi kayo po ang masusunod kasi buhay nyo po iyan. So, ano yung gawin kung nag-overthink ka, nag-overanalyze ka? Time for reflection ay kailangan. Mindfulness cues. Kung nalilito ka sa paggawa ng desisyon, then konkretong plano ay kailangan. Kasi makakabuo ka ng, ano tawag nito? Best decision and best choice. May increase din yung confidence mo. Malakas ang iyong intuition, no? Take these chances. Malakas ang iyong intuition. Nagkaroon ng malalim ang iniisip, mas lumawak yung ambisyon mo sa buhay. Dahil sa malakas ang iyong intuition, may nalaman kang katotohanan, sikretong nabulgar. Okay, huwag kang magpa-apekto sa chismis. May nag-uusap dito na magkakapatid. At may nag-uusap dito, pwede sa social media nga to, or meeting ba. Pero ma-overcome mo rin to. Pipiliin mong tutulungan yung sarili mo. Actually, ang ganda nga ng iyong career and finances. May nag-uusap ng tungkol sa malaking business, kausap mo yung boss, amo, or isang mother figure. Nagkaroon ng strength You have the increased power. Proprotektahan mo talaga yung inner peace mo. Klarong-klaro po dito. Masusunod yung gusto mo, masusunod yung desisyon mo. Okay? So kailangan tulungan talaga. Huwag mag-isip ng yung overthinking. Kitang-kita ko pa rin dito. Pwedeng may nangyari nito sa nakaraan about loss of connection, loss of things, or loss of opportunity. Iisip-isip mo hanggang ngayon. So, kung sa tingin mo mainit pang ulo mo or mainit ng ulo niya, wag mo na mag-usap. Kung pwede po, space muna. Para mabigyan mo siya ng chance para makapag-isip ng maayos at ikaw din, mabigyan mo ng chance yung sarili mo para makapag-isip ng maayos. So, may ilang beses lumabas dito yung mahalagang desisyon. So, galingan nyo. Mabibigyan naman to ng ng solusyon sa yung problema, sagot sa inyong mga katanungan. May new opportunities nga na dumating. So, kuha tayo ng message for you, Aries. Ngayong July 2026. A new romantic cycle begins. New moon in Libra. Okay, nagsisimula na ang isang bagong siklo ng pag-ibig. Or isang bagong yugto ng romansa. Nag-umpisa na. So this is a positive energy para sa iyong buhay, pag-ibig, pakikipagkapwa, at personal na kapayapaan. Opo, bagong simula sa pag-ibig po. New love or reset. Kung ikaw ay single, hudyat ito na may bago kang pag-ibig or tamang tao na darating sa iyong buhay. At kung ikaw ay may karelasyon or buhay mag-asawa, ito ay oras para sa isang reset. Pagbabalik ng tamang init, kilig,
at connection sa inyong relasyon. Balanse at patas na relasyon, give and take. So, new moon in Libra kasi to, ang Libra kasi ay kinakatawan ng timbangan like scales na sumisimbolo sa hustisya at balanse, na ipinapaalala ng card ni ito na ang isang malusog na relasyon ay nangailangan ng kompromiso or pagbibigayan. Oo. Hindi pwedeng isa lang ang laging nagbibigay or nakikinabang. Dapat kayong dalawa. Kaya nga sinabi kanina, di ba, na give and take. Pakikisundo, negotiation, at pagkakaisa. Kung may pinagdadaanan kang tampuhan or may away sa pamilya ba, kaibigan or sa karelasyon, ang energy ng New Moon in Libra, ha, baka ang sabi dito, bakit Libra ang, o sa Oracle cards po ito, message po, New Moon in Libra, okay? So this reading is for Aries, okay? So iklaro ko lang. Kung may pinagdadaanan kang tambuhan nga or away, pamilya ba to, sa kaibigan or sa karelasyon po, ang energy ng New Moon in Libra ay nagpapahiwatig na bukas ang pagkakataon para sa maayos na usapan at pagpatawad. So seek forgiveness in order to move forward. Okay? Kailangan na this is the time na lumabas ang card na ito. Ito ng panahon para mag-usap kayo at magkaayos. Okay? So, pagmamahal sa sarili din. Hindi lang to sa kapwa, pati din sa sarili mo. Inner balance. Bago ka maghanap ng perpektong partner, pinapaalala ng card mo na kailangan mo ring balansehin ang pagmamahal sa iyong sarili. Ganon din sa mga relasyon sa buhay mag-asawa. Love yourself more. Okay? Dapat buksan mo ang iyong puso at maniwala na ikaw ay karapat-dapat na mahalin. So, ang ganda ng mensahe. New Romantic Cycle begins. New Moon in Libra. Claim po. Energy para kay Aries. Ayun, July 2026. Aries, maraming salamat po sa mga hindi nag-skip ng ads. Subscribe na po kayo sa ating channel at click bell notification para updated po kayo sa reading natin. Para po sa mga gustong magpa-reading po, comment po kayo ng personal reading and check my reply sa comment section. Okay, your energy. Wow. Granted yung manifestation mo, Aries. May parating na blessings. This is to remind you na itong opportunity na ito na dumating sa iyo or parating sa iyo, kailangan mong gamitin to with clear intention. Okay? Bigyan ng attention, bigyan ng clear intention para makuha tong success na gusto mo. You're a very talented person. Lahat gagawin para makuha ang gusto mo. And please know that you are divinely guided. All things are possible po.
With the divine assistance, all things are possible. You can make your imagination real. Okay, granted yung manifestation mo. Nag-manifest kasi kayo dito na magkaroon ng wonderful relationship sa isang tao. So sabi ng card, magagrant po ito. Basta pay attention lang kayo sa pagbalance sa inyong emotion with your thoughts while remaining grounded and passionate para ma-attract mo yung green flag na tao po. Lumabas din to kanina dito. Okay? Kung nais mo na magkaroon ng wonderful relationship sa isang tao, oh, love yourself more muna. Bigyan ng halaga ang iyong sarili. Okay? At kung ikaw ay naghahanap ng opportunity po, makukuha mo itong, makakagawa ka ng opportunity through your, gamitin mo yung inherent skills mo para makakreate ka ng opportunity. Okay? May nakita rin akong negotiation dito, lalo na sa pag-sign, pag-sign ng kontrata. Signing of contract. Okay? Pwede din negotiation for a raise. Raise ang allowance, sweldo, kita, kung ano man po ito. And please know that you are divinely guided. Okay. Sabi kasi dito, malakas ang iyong intuition. Nakatanggap ka ng wisdom message which is lumabas din to kanina. Wisdom message, may awareness na ginagamit mo yung common sense mo. At nang dahil sa malakas ang intuition, may nalaman kayong sekreto. Lumabas din to kanina, di ba? Aries. So makinig sa inyong intuition kung maaari po. Naghahanap ka ng solusyon sa iyong problema, sagot sa inyong mga katanungan. Nasa iyo na yung sagot sa inyong mga katanungan, yung solusyon sa inyong problema. Trust your own counsel first. Sa career and money niyo po. Sa career and money, Aries, nakikita ko dito na wag sana kayong ma-disappoint kung may mga taong tuto sa inyong desisyon, ideas, or plano. Na disappointed kasi akala mo supportive sila pero hindi pala. So choice nila yan. Okay? Tapos, ang kailangan na choice mo is tulungan yung sarili mo. Kung hindi mo mahanap sa ibang tao, ikaw yung magbigay sa sarili mo. Suportahan mo yung sarili mo. May greatest supporter ka, Aries. The best supporter is God. Kailangan mo lang kumilos. Kailangan mo lang matiwala din sa iyong sarili. Have faith in the universe. Kung hindi man ito mabigay ng ibang tao, might be may problema na talaga sila. So, mas piliin mo yung sarili mo para magkaroon ng growth. Kasi kung pipiliin mo yung mga taong hindi naniniwala sa'yo, may mangyayari bang growth dyan? Diba wala? Mas tulungan mo yung sarili mo. Okay, Aries? Inom muna ako ng tubig. Saglit lang po. Okay. Aries, lumabas din to kanina na yung success, positive outcome, naalala nyo, lumabas din siya dito sa career and money mo. Deserve mo to. I-claim nyo po ito, Aries. May exciting opportunities which is lumabas din kanina, may opportunities, diba? Lumabas din siya sa career and money mo. Exciting opportunities na parating. Magkakaroon po ng financial growth. Makaka-receive ka ng acknowledgement that you deserve. This is recognition
na very excited ka, very inspired ka kasi may grupo ng tao dito na very supportive sa'yo. Na very happy ka kasi nga, yun nga, supportive sila sa'yo. Kung may mga taong hindi supportive sa'yo, dito ka sa mga taong nag-support sa'yo. Kumbaga, mag-focus ka sa makontrol mo in order to find peace. Let go mo nang hindi mo makontrol. Kasi itong hindi mo makontrol, hindi yan magbibigay ng peace of mind sa'yo. Kung hindi man sila for supportive nga, hindi buo yung support nila, then ikaw ang magbigay nga. Okay? May success, achievement, may parating na blessings, na it will lead you to happiness po. Yes, claim, claim, claim po. Ang ganda nito. This is positivity, clarity, strength, satisfaction, glory. Diba? Ang ganda. I-claim po. Aries, gusto nyo bang ma-prompt kayo? Like, mapanood nyo, ma-prompt, pa-notify kayo, like mapanood nyo po yung premiere ng video natin. Kung gusto nyo po, i-click nyo po yung bell notification. Kung hindi nyo po alam kung paano po, magpaturo po. Huwag nyo din kalimutan na mag-subscribe sa channel natin. Nag-o-offer po ako ng rush reading. Kung gusto nyo po, comment down personal reading at comment down personal reading at antayin yung reply ko. Okay? Nag-o-offer po ako ng rush reading. Okay, love and romance. This card, this card tells us na may toxic, may controlling person, may lust over love. Kumbaga may ginagawa kayo dyan na pinagpatuloy mo, it might be may dahilan talaga kayo, kahit pinagpatuloy nyo kahit hindi na tama. Okay? So, ang advice kasi ng card dito, kailangan pong magkaroon ng balanse, freedom, recovery. Okay? It's about time. Okay? Na magkaroon ng freedom, about limitation, put boundaries, freedom, releasing, yan. Kailangan magkaroon ng choices. Kasi may hindi na again, may hindi tama na, may ginagawa kayong hindi na tama sa inyo, hindi na nakakabuti sa iyong sarili, pero patuloy pa rin. It might be nga na may dahilan ka. So, it's about time na bastong card na ito, na it's about time na kailangan pakawalan mo na yung sarili mo. Freedom, recovery, balance para magkaroon ng inner peace. Okay? Panahon ng itama na ito. Okay, Aries, some of you, nag-decide dito na ayaw nyo munang mag-commit. Oo, nag-decide kayo dito, ayaw mo muna magpumasok sa buhay relasyon. Sa mga relasyon sa buhay mag-asawa, some of you kasi dito nag-iisip kung worth it ba magstay kasi ilang years na. So you want growth. Kailangan mong pag-usapan yung dalawa. Natandaan nyo yung sinabi kanina dito. Na ang relasyon ay hindi solo flight. Kayo dapat dalawa ang maggagawa ng aksyon. Mag-usap. Hindi pwedeng ikaw lang parate. Diba? Naalala nyo? Sinabi din kanina. Panahon na. Pag-usapan nyo yan kasi you want growth. Okay? So, communication is the key. May sabi dito na
May sikretong na bulgar. Which is lumabas din to kanina. Communication is the key pa rin eh. Kailangan nyo mag-usap. Pero ang ilan dito na may nalaman lang kayo sa isang tao na akala mo totoo pero hindi pala. Communication is the key kung gusto mo siyang kausapin at magkaayos kayo. Yan ang sabi ng yung card. At sabi din dito, naminado ka naman sa mga single dito na nag-decide na solo muna, like space muna, like ayaw mo muna. Aminado ka dito na na-stuck ka sa nakaraan. Kailangan po ng forgiveness dito. Oh, another card na naman. Napagod ka sa mga relasyon dyan sa buhay mag-asawa. Pagod ka. Pero hindi ka naman susuko. Another card na naman dito. 4 na card na po nagsabi dito. Communication is the key. Kasi pwede ang rason nyo is, mamaya na busy pa kami. Mamaya na busy pa ako. Ano kayo magkakaayos niyan? Overthink malalakan yan kasi hindi pa ayos. So mag-usap. Communication is the key po. Gawa kayo ng adjustment para magkasundo kayo. Kasi kung magkakaroon ng pag-uusap, magkakaroon ng pagkakaisa. Yes. Kahit ayaw mo, may papasok talaga sa buhay mo. Pero pinag-isipan mo talaga dito, gusto mo ng date to marry na. Ayaw mo ng mga laro-laro. Gusto mo seryoso talaga. May reunion ako nakikita dito at nakikita ko dito na ipakilala mo na yung person mo sa grupo ng tao. Pagyamanin niyo po yung blessings sa binigay sa inyo, Aries. See you tomorrow. Maraming salamat po.